Hello, what's up? Your best here. Nag-uulam ka rin ba ng munggo o mung beans? Isang pangmasang pagkain na pasok sa panlasa nating mga Pinoy. Subalit pagka minsan ay binabaliwala lamang ito dahil sa pinaniniwalaang sasakit nga ang tuhod mo kapag kumain ka nito. Subalit hindi batid ng karamihan na ito ang pagkain dapat nating laging ikonsumo, lalo na nga dito sa Pilipinas na mainit ang panahon. Halika at ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang munggo o Vigna radiata ay isang klase ng berdeng binhi na kabilang nga sa legume family. At maging noong sinaunang panahon ay kanila na itong ikinocultivate, itinatanim bilang pagkain. Nagmula sa bansang India ang munggo at paglaon nga ay napadpad na sa iba't ibang panig ng Asya. Medyo matamis ang lasa ng buto ng munggo at kadalas ay ibinibenta ng sariwa, sprouted o pinatuyo na. Napakahusay na pagkain ng munggo na pwede sa salad, sa sopas at maging sa mga ginisa. At kahit na nga mura ang presyo nito kumpara sa ilang pagkaing binhi, ay alam mo ba na nag-uumapaw naman pala ito sa napakaraming sustansya. Narito ang ilang mga benepisyong hatid ng buto ng munggo. Number 1. Mayaman ito sa mga bitamina at mineral at ang isang tasa nga ng munggo ay maaaring magtaglay ng 212 calories, 0.8 grams fat, 114.2 grams na protina at 15% grams na fiber at gayon din ng carbohydrates. Mainam na pinagmumulan ng mga essential amino acids ang munggo at mainam upang patuloy na gumaling ang mga karamdaman at mag-reproduce ang ating mga damaged cells. Number 2. Ang mataas na antioxidant level ng munggo ay mainam upang malabanan natin ang pagkakaroon ng ilang mga chronic na karamdaman. Ito ay mayaman sa phenolic acid, flavonoids, caffeic acid at cinnamic acid. Number 3. Ang munggo ay mahusay na panlaban sa heat stroke. Opo, tama ang inyong narinig. Dahil ang munggo ay madalas ihain sa hapag sa mga bansa dito sa Asya tuwing tag-init. Ito ay sapagkat mayaman ito sa mga anti-inflammatory properties na mainam na panlaban sa heat stroke o matinding init. Number 4. Nakabababa rin ito ng bad cholesterol level at nakamamanghang isipin na ang pagkain pala natin ng munggo ay mainam upang mapababa nito ang mga bad cholesterol sa ating dugo o sa ating katawan. Number 5. At dahil maraming sustansya ang daladala ng munggo, hindi rin nakapagtataka na makaiiwas din tayo sa mga sakit sa puso kung kakain tayo ng gulay na munggo, sapagkat mayaman rin ito sa potassium, manganese at fiber. Number 6. Mahusay rin ito upang magpaayos ng daloy ng metabolismo ang pagkain natin ng munggo, dahil ito ay nagtataglay ng soluble fibers at mga resistant starch. Nakapagpapabayat din ang munggo at madaling isama sa ating daily diet. Kaya naman wag mong iismulin ang gulay na ito. Masarap na ay marami pa palang sustansyang daladala. Ikaw, kayo sa inyong bahay, kailan kayo nagluluto ng gulay na munggo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa dahong ito? Madalas na makikita sa parang, mabilis na dumarami, at kadalasan nga ay ginagamit sa mga dekorasyon, sa mga flower arrangements, at isa ring mainam na houseplants. Batid mo ba na makakain mo din ang laman ng pakong ito? At higit nga sa lahat, ay marami ring dalang mga benepisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin at alamin
ang napakarami pa palang dalang pakinabang ng ligaw na pako o sword fern kung tawagin. Partikular na nga ang mga bilog nitong laman na matatagpuan sa mga ugat nito. Polystichum munitum, pakong ligaw o sword fern. Isang klase ng pako na nagkalat nga lamang sa mga parang, sa tabing ilog at bakanteng lupa. Matitigas ang paklang ng dahon, kaya naman mainam na pang-ayos ng mga bulaklak sa mga flower arrangement, sa mga okasyon at mga partikular na pagdiriwang. Hindi ito ang pakong kadalasan ay ginugulay natin, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang mga batang dahon pala nito ay kinukuha, nginunguya at mahusay pala para sa mayroong mga sore throat at tonsillitis. Madalas itong ginagamit sa hardin, sa paglalandscaping at mainam din palang panlaban sa mga pagguho ng lupa o soil erosion. Kadalasan din itong tinitirahan ng mga ligaw na hayop katulad ng ibon, usa, ahas at mga beavers, lalo na kung ito ay nasa mga liblib na kabundukan. At kung ikaw naman ay isang plantita, mainam itong houseplant sapagkat isa itong natural na humidifier at natural na naglalabas ng water vapor sa hangin upang maging malinis at malamig ang paligid. Ngunit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang ligaw na pakong ito pala o sword fern ay nagkakaroon din pala ng laman, mga bilog-bilog na laman sa mga ugat nito sa ilalim ng lupa, na animoy parang ubas din. Matubig at makatas at may lasang animoy maikukumpara sa lasa ng singkamas, na medyo may konting anghang. Batid mo ba na ang mga Native Americans ay kanila itong paboritong pagkain na kadalas ay pinakukuluan lamang, sinasangkap sa mga pagbibake, ini-steam o kinakain ng sariwa, na mainam palang panlaban sa mayroong diarrhea. Ang tubig din na pinagpakuluan nito ay mahusay na makaaalis ng mga balakubak at ilang problema sa anit, at mahusay ding ginagamit na panlaban sa nadaramang labis na kirot at pananakit. Kaya naman kung marami ka ring nakikitang sword fern sa inyong lugar, bakit hindi mo rin to subukang tingnan? Dahil ang mga matatandang pako na ito ay natural na naglalaman. Hindi lamang pala mainam na pan-display at gamit sa floral arrangement, ay nag-uumapaw din pala sa ilang kagamitan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Saan mo naman maikukumpara ang lasa ng laman nito? Ngayon mo lamang ba narinig na mayroon din palang mga makakaing laman ang pakong ligaw? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman buhat sa kalikasan na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.